Diyos ng pag-ibig, at sa Kanya ay sumamba sa Diyos nating Ama. Kawaiwanan at ating samahan ang Diyos ng buhay, Diyos nating gabay. Halina't magsilapit sa Diyos ng pag-ibig, at sa Kanya ay sumamba sa Diyos nating Ama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Sa araw na ito, sinisimulan po natin ang Kwaresma o 40 araw na paghahanda para sa pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Pinakamahalaga po ito na katotohanan sa ating sinasampalatayanan. Kaya ipagdiwang po natin ito ng may marapat na paghahanda. Magsisi tayo lagi sa ating mga kasalanan, mas magdasal, mas gumawa ng mabuti, at mas lalong hangarin ang poong may kapal. Ito po sanang isa sa pinakapangunahing maging intensyon natin sa ating mga pagdiriwang. Hindi po natin gaganapin ang pagsisisi sa ngayon ng kasalanan sapagkat yan po ay mangyayari habang tayo ay nagpapapahid ng abo maya-maya lang sa noo. Yumuko na po tayo at manalangin. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong masimula namin ngayon sa banal na pagkukusang magtiis ng kagutuman ang pakikipagtunggalian bilang mga kapanig ni Kristo sa aming pagsugpo sa mga salungat sa pamumuhay sa Espiritu, maging amin nawang sandata ang pagtitimpi sa sarili sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinangangaral ni Propeta Joel ang pagbabalik loob sa Panginoon dahil ang Diyos naman ay puspos na awa at handang magpatawad. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Joel. Sinasabi ngayon ng Panginoon, "Mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa, mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Maaring lingapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahandugan natin siya ng haing butil at alak. Ang trompeta ay hipan ninyo sa ibabaw ng bundok ng Sion. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda at bata, pati mga sanggol at maging ang mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambana. Manangis kayo't manalangin ng ganito. Mahabag ka sa inyong bayan, O Panginoon. Huwag mong tulutang kami hamakit pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin, nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraan, ipinamalas ng Panginoon na siya ay nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Poon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala. Laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang espiritu mo ang papaghariin. Poon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Sa ikalawang pagbasa, ipinag-aanyaya ni Apostol San Pablo ang pakikipagkasundo sa Diyos, lalo na sa Diyos na rin naman ang nagbigay ng pahiwatig ng pakikipagkasundo sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos, sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapag ngayon'y napakinggan ang tinig ng Poong Mahal, huwag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng mithi niyang kalooban. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatabong gantimpala buhat sa inyong Amang nasa langit. Kaya nga kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmaingay ito katulad ng ginagawa ng mga mapag-imbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihan ka ng iyong Amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim.
Kapag nanalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapag-imbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot. Tulad ng mga mapag-imbabaw, hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakakaalam nito, siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ay gaganti sa iyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak. Asamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Kamusta po ba kayo? Okay lang? Ayos lang? Ayaw ba nating maging ayos na ayos? Ayaw ba nating mas maging okay? Kung pwede pa naman. Not unless na kontento na tayo sa ating kalagayan. Narinig po natin sa ating binasa, Ebanghelyo, ang pagpapakabanal na ginagawa usually ng mga scribe at pariseyo, namely, pagdarasal, pagkaayuno, paglilimos, na tinutulig sa ni Kristo. Pero klaruhin muna natin na hindi ang pagdarasal, pagkaayuno at paglilimos mismo ang tinutulig sa ni Kristo, kundi ang paraan kung paano ito ginagawa ng mga scribe at pariseyo. At yun ay sa pamamagitan ng pagiging mapagbalat kayo o ipokrito, pakitang tao ng mga ito. Ginagawa kasi nila ito para hangaan lamang sila, para isipin ng mga tao na banal sila kahit na hindi yun ang totoong nangyayari sa buhay nila. You see, ang pagiging banal basically ay pagiging malapit sa Diyos. And obviously, hindi yun ang nangyayari sa mga scribe at pariseyo sapagkat punong-puno ng kabuktutan, kasamaan at kayabangan nilang kanilang puso. Unfortunately, okay lang na hindi lang maramdaman ng Diyos sa buhay nila dahil pinapalakpakan. Hinahangaan naman sila. Imagine that. They settled for that. Ipinagpalit nila ang isang napakagandang karanasan sana na hindi na po pwedeng agawin sa kanila ninuman ang karanasan ng Diyos sa buhay nila para lamang sa paghanga ng mga tao na panlabas at pansamantala lang. Naalala ko po tuloy yung illustration or powerful picture na ito na nakita ko minsan sa social media. Picture ni Jesus na nakaluhod sa harapan ng isang batang may hawak na maliit na teddy bear. So, by indication, hinihingi ito sa kanya ng Panginoon. Pero sa pagkakahawak ng bata ay parang ayaw nitong ibigay ang maliit na teddy bear kay Jesus. Marahil sapagkat mahal na mahal niya ito, marahil sapagkat nasanay na siyang hawak-hawak ito, pero kung malalaman lang talaga niya na mayroong mas maganda at mas malaking teddy bear sa isang kamay na nakatago kay Kristo, ito ay hindi niya panghihinayang ibigay sa Panginoon. As I said mga kapatid, walang masama. Napakaganda ng pagdarasal, pag-aayun at paglilimos. Pero kung ito ay gagayahin natin sa paraan ng pagganap ng mga scribe at pariseyo, pakitang tao lang, panlabas lang, ritual lang na nakasanayan natin na taon-taon na ginagawa na lang, magiging parang napakaliit lamang na teddy bear ito para sa atin. At hindi natin makukuha, hindi rin ipipilit na Panginoon na ibigay sa atin ang isang napakaganda at napakalaking teddy bear o napakaganda o napakalaking karanasan ng Diyos. Ang maranasan natin siya sa buhay natin. Napakalaki ng mawawala sa atin. Natatandaan nyo naman po siguro yung sinabi ng Panginoon bilang warning nung nakaraang linggo. Kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay katulad lamang ng pagsunod ng mga scribe at pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Sa Ingles, unless your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees, you will not enter the kingdom of God. Which basically shows, maganda sana ang pagdarasal, pag-aayuno at paglilimos, pero kung ito'y hanggang panlabas lang, ritual lang, pakitang tao lang, maipakita mo lang sa sarili mo na ginawa mo, maipakita mo sa ibang ginawa mo. Kulang na kulang. Kaya wag po sana natin uulitin yung pagkakamali na yan. Yung pagkukulang na yan sapagkat pag nagkataon, masasabihan din tayo
ng Panginoon later on. Nang sasabihin daw niya sa Matthew 7:22, and let me paraphrase this by saying, Panginoon, Panginoon, di po ba't nangaral kami, nagpalayas kami ng mga samang espiritu sa pangalan ninyo at hinangaan kami ng mga tao? Napakarami nga naming napahanga at napanumbalik sa pananampalataya Pero sasabihin daw ng Panginoon sa mga taong ito, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala. Yung pagkilala sa Biblia ay indikasyon ng malalim na relasyon sa Panginoon. Hindi ko kayo kilala, wala tayong malalim na relasyon sapagkat ang mga ginawa niyong pagpapakabanal ay pakitang tao lamang, panlabas lamang. Kulang sapagkat ang Diyos ay mas nagpapahalaga hindi sa labas kundi sa kung ano ang nasa ating kalooban. Ang nakagugulat at nakatatakot na rin naman ay yung katotohanang ibibigay rin pala sa atin ng Panginoon. Yung gusto natin, if we will settle for something less than Him. Yung hindi niya pipiliting kunin sa atin yung maliit at teddy bear natin para ibigay yung mas malaki at mas maganda sanang teddy bear na hawak niya para sa atin. Kung magsesettle lang tayo sa panlabas lamang na ritual na mga ginagawa natin, na para bang makiuso lamang tayo at masabi lang na nagsisisi tayo sa kasalanan natin, igagalang rin pala ng Panginoon yun. Kung ang mga ginagawa natin ay panglabas lamang. Yung iba nga gusto pa mas maraming abong ipahid sa kanila para daw mas maipakita nilang nagsisisi sila sa kasalanan nila, mas umaamin sila sa kasalanan nila. Hindi po nakukuha sa ganun yon. Kung nakukuha po sa ganun yon, di sana gawin na natin yan. Sakupin na natin buong mukha ninyo mamaya para mas marami, mas makapal. Para masabing mas nagsisisi. O kaya ganyan, dalawahin na natin o kaya tatluhin na natin. Kung nakukuha sa ganyan yan, alam naman po natin, panlabas lamang ng pagpapakita ng pagsisisiyan. Walang kwenta yan kung hindi yan talaga ang nangyayari sa puso natin. Kung ang puso natin ay hindi talaga nagsisisi sa mga kasalanan natin, hindi po ito hahantong sa pinakalayunin ng ritual na ito. At yun ay ang magbago tayo at maramdaman natin sa ating buhay si Kristo. Kaya maganda po sigurong tanungin natin ng ating sarili, kung nagsesettle na lamang po ba tayo for what is average, what is casual, what is comfortable, what is mediocre, halfway as regards our relationship sa Panginoon natin. Sapagkat kung gayon ay malaki, siguradong nawawala at mawawala pa sa atin. Maliwanag po ang sabi sa Matthew 5:6. Blessed, pinagpala are those who hunger and thirst for righteousness, for God. They will be satisfied. Sabi ng banal na kasulatan, if you search me with all your heart, you will find me. Open wide your mouth and I will fill it. Madalas, ramdam natin at iniisip pa natin, naniniwala pa tayo ang layo-layo ng Diyos. Hindi natin siya maramdaman. Nararamdaman ba niya ang ating pangangailangan sa Kanya? O ang pinaparamdam lamang natin sa Kanya ay pangangailangan natin sa maraming mga bagay o tao sa ating buhay? Pero siya hindi natin maiparamdam sa Kanya na kailangan natin siya, na minamahal natin siya, na siya ang pinakamahalaga. Tapos magtataka tayo kung bakit ang bilis humina o mawala ng ating pananampalataya. Magtataka tayo kung bakit hirap na hirap tayong magbago. Magtataka tayo kung bakit parang ang layo natin sa Diyos. Tayo itong hindi nagpaparamdam ng ating pangangailangan sa Kanya at hindi naman talaga dinaramdam o ninaranas ang pinakamahalagang pangangailangan natin sa Kanya. Tanungin din natin ang ating sarili, what if? What if magbago na talaga tayo? What if magpakatino na talaga tayo? What if mas magdasal na tayo? Mas magpakabuti na tayo? Mas umiwas na tayo sa tukso? What if mas maging thoughtful, caring, faithful ka na sa asawa mo? Mas maging magalang ka na sa mga magulang mo? Mas maging tatay at nanay ka na sa mga anak mo? Mas magmalasakit ka na sa kapatid mo? What if mas magpakababa na tayo? Mas mag-focus na tayo? Mas isurrender natin sa Panginoon ang sarili natin, mas sumunod na tayo sa Kanya, lalo pat kung alam natin na may i-improve pa tayo talaga. Huwag na po tayong magtanong kung ano yung susunod sa what if. Huwag na tayong magtanong kung ano yung mangyayari. Siguradong maganda yung mangyayari kung itutuloy natin yung mga what ifs na yan. Mga kapatid, wala pong masama ang sa makontento. In fact, masama nga yung hindi tayo nakukontento. Kaya lang, masama rin namang lalagay kapag nakukontento na tayo, gayong ang Diyos ay mayroon pa sa ating gustong ibigay para improve ang pagkatao natin, ang relasyon natin sa Kanya at sa kapwa natin. Huwag po sana tayo mag-settle sa okay na kung may i-okay pa, sa ayos na, kung mas may ayos pa. Wala pong magagawa ang demonyo na pigilan
ang magandang blessing ng Diyos na gustong ibigay sa atin. Kundi yung kumbinsihin tayo along the way na mag-settle na tayo for something or for someone less than Him. Wag po sana nating hayaan yon sapagkat magsisisi tayo sa huli. Ngayon po ang tamang panahon ng pagsisisi. Ngayong nagpapapahid tayo ng abo sa noo. Alam po ninyo mga nagpapapahid ng abo noon sa katawan, yung mga naliligo pa ng abo, talagang in their hearts, in their minds, sinasabi nila at naninindigan sila na hindi na dapat magpatuloy ang ganitong paraan sa buhay ko, ang ganitong attitude ko, ang ganitong pananaw ko, ang ganitong style ko, ang ganitong pakikipagkapwa ko, ang ganitong relasyon ko sa Diyos. Yung talagang may strong discontent sa takbo ng buhay nila na hindi na dapat magpatuloy yung ganito. Dapat may mabago na. Yun ang dapat na maging epekto sa atin ng pagkapahid ng abo sa noo. Pagbabago. Para hindi natin aksahin ang pagkakataong binibigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Pagkakataon na ang kaakibat ay maraming grasya kung tayo ay magsesettle lang sa kung ano ang gustong ibigay ng Diyos sa atin talaga. Diyos sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na misa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa ang Diyos. kung ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat Sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di Sapagkat anak niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang Alam samo. kong diringgin ng Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, humihingi kami ng tawad sa pagiging kontento namin sa mga karanasan namin. Yung nagsisimba lang kami, nagdarasal lang kami, na parang obligasyon lang. Yung nagpapapahid kami ng abo sa noo na parang palabas lang. Tulungan mo pong mula ngayon ay maging totoo na ito na manggagaling sa aming puso at kalooban upang maramdaman namin ang layunin ng lahat ng ito. At yun ay upang kami mas mapalapit sa iyo. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mas maging mabuting tao para sa iyo at sa aming kapwa, lalo na para sa aming pamilya. Mayroong magandang mangyayari. Mayroong Higit pa sa inaasahan, sapagkat mahal ka ng Diyos, kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Never settle for less. Huwag kang makontento sa ayos na. Kung may improve pa, marami kang sasayanging biyaya, magsisisi ka. Kung lalapit ka Magbago na tayo. Jesus. At ngayon na yun, hindi na bukas o sa darating pang panahon. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparan sa una-una, ngayon magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Minamahal na mga kapatid, manalangin tayo sa Amang May Kapal upang ang abong sa ulo natin ilalagay
para ipahiwatig ang ating pagkabagong buhay ay marapatin niyang gawaran ng kanyang pagkapala at malaking pagkamahal. Ama naming mapagmahal, ang iyong ikinasisiya ay hindi ang kamatayan ng masamang tao, kundi ang kanyang pagsisisi at pababagong buhay. Dinggin mo kami sa aming pagluhog na iyong marapating basbasan ang abong ito na ilalagay namin sa aming ulo. Bilang pagkilalang ito ang aming pinanggalingan at ito rin sa wakas ang aming babalikan upang ang kapatawaran ng aming makamtan sa pagganap namin itong 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay na siyang pakikihati namin sa iyong anak sa kanyang bagong buhay at tagumpay sapagat siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsisi tayo mataos. Halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Utong tayong manikluhod nang may abot sa sa pagitan ng pasukan at dambana ng simbahan. Saserdote nag-iyakan, Panginoon, iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan. Ang amin pong kasal Pag-aalay. buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo, amang mapagmahal, ngayon sa iyong hapag, kami nag-aalay. Alak at tinapay, alay ng iyong bayan, buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo, amang
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, ginaganap namin ang paghahaing ito bilang maringal na pasimula sa 40 araw na paghahanda. Ang aming kusang pagtitiis at pagmamalasakit ay makapagpadali sa inawa sa aming masamang hilig upang kami paging tapating makinabang sa iyong anak na para sa amin nagpakasakit bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming nilalaan ang aming panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa tayo lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib sa iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinagati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Kaya hindi naman ang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo na aming Papa, ni Janis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanuse ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Bawat tao'y nabuhay sa hapis, bawat patak ng luhay pagdamag. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus,
Ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Taon ang lumipas na, lumipas na. Bawat tao'y simula, bawat simula'y hangganan. Magpasya ka, saan ka pupunta? Ang buhay mo ay di sa'yo napag-isip. Isip mo na ba ilang taon ang lumipas na, lumipas na, lumipas na. Bawat tao'y simula, bawat simula'y hangganan. Magpasya ka, saan ka pupunta? Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ay amin nawang pakinabangan sa pagkakamit ng dulot na kagalingan ng kagutumang kusa naming pinagtitiisan at iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo, asama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumatag. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya'y nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa sa mga tulong na binibigay ninyo. Nagiging dahilan para marami din tayong matulungan. Salamat po sa patuloy niyong pagtitiwala at sa patuloy niyong pagpapagamit sa Panginoon upang maging daluyan ng biyaya niya, lalong-lalo na sa mga nangangailangan talaga. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo.
Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisan. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sakdalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal